Ladies and gentlemen, itong ating ano, parang may talinhaga ito si parang may ano ito eh. Parang pwede natin sabihin na may power to prophesy itong si Cara David. Nung nag-birthday siya, 52 years old, so mga 9 years older lang ako sa kanya. Nang tinanong siya, pag-ihip ng candle, tinanong siya kung anong wish niya. Wish niya na mamatay sana lahat ng kurap. O, nakatatlo na siya. Ang una ay si Enrile. Sinundan ni Cabral. Kung patay naman talaga nga si Cabral. Pero nagdududa pa ako. Ang kasunod, namatay si Akop. Naku, sino kayo sa Quadcom ang sunod mamamatay? Alam mo sino ba yung mga Quadcom? Si Caraps Paduano. Andyan si Robert H. Barbers. Nandyan si Aurelio Dong Gonzales. Nandyan si J.J. Suarez. Nandyan si Ruel J.J. Gonzaga. Nariyan si Dan Fernandez. Si Benny Abante. Sino pa? Yung mga Quadcom, pati si Arne Tevez, nauna na hindi siya namatay pero nakulong siya. Ayo, pagtatawanan kayo, at least kaming mga biktima ninyo, nagtatawa na lang. Yeah, sasagutin ko ito ha. Sir. Oo, yung tumatawag ko, nagbablog ako. Ang title ng vlog ko ngayon ay gusto ko i-share sa iyo. Kung gusto ko sana, kung okay na sa'yo, hindi kita identify kung sino ka, pero gusto ko magsalita ka, isa lang ko sa microphone ang sasabihin mo. Yung title ng vlog ko ay Nagkatotoo ba birthday wish ni Cara David? Kasi nung umihip siya ng kandila nung 52 years old siya, ay tinanong siya, anong wish mo? Sana, wish ko mamamatay sana lahat ng kurap. O, nauna si Enrile. Sunod si Cabral kung totoong patay. Sunod na ngayon, namatay kanina. Kahapon, sino? Si Romeo Acop. O, sino kayang kasunod? Sa mga Quadcom. Ayan, sasabihin mo, nasa microphone ang ano mo, nasa microphone ang ano ko. Sige, magsalita ka na. Hindi ko babanggitin pangalan mo kung sino ka. Sige, magsalita ka. Anong comment ko na gusto mo? Bahala ka kung anong gusto mo. Ikaw, pahulaan ko sa'yo. Sino kaya susunod kay Akop na mamamatay sa mga Quadcom o mga congressmen o mga korap o mga kontraktor? Ganon. Oo, manghula ka lang. Wala namang masama yun. Hula-hula. Game lang naman ito eh. Ano ka lang, kumakain na kasi ko. Biglang lalasa ko. Mamaya tatawag ako. Sige. Ay, nakikinig sa iyo mga mga subscribers ko eh. Tawagin na lang kita Superman. Sino kayong gusto? Pero very revealing kasi, ang dapat natanong mo doon, sinong tao may tinong isipan? Ang kukuha nitong video nito na hindi na yung photoshoot eh. Kinlose-up ko na. Hindi yun si Undersecretary Cabral. O, ang layo ng pagkakaiba. Bakit ka mo niloloko niyo tao? Ano ang pakay niyo? O, alam mo, sa flood control may ghost project. Pati ba naman sa bangkay, may ghost bangkay? Oo nga eh. Pero siguro, levity aside, on the more serious side, ba't naman ganyan? Yan, naka-close up na yan. Hindi ko na okay yan. O yan yung pinapabasa sa media. Hindi, ang tanong lang, bakit ginawa lang ganon? Bakit kailangan gumawa kayo ng ganyan? Palabasin niyo si Cabral yan. Samantala, close up na, mas maintindihan, hindi siya yan. Oo. Sa media. Bakay nyo. Ang mali kasi nila, ako lang, ang opinion ko lang dyan, gusto nila gumawa ng drama sa Metro Manila. Pero ang problema, iniisip na sa Metro Manila, maraming CCTV. Pero ito naman, talagang may paraan ng Diyos. Ginawa nila sa Tuba, Benguet, sa Camp 4.
Tapos umupo ron, may dumadaan na mga CCTV na may dashcam naman na mga kotse, nahagip. Nakagod din. Oo, nahagip ng kotse. Hindi naisip yun na wala kang CCTV doon, pero Oh, may may mga kotse na mga may kotse dumadaan. no, hindi si Cabral yun. Oh, hindi si Bakit Cabral, hindi. Ang layo, ang layo. mga kababayan ka mo, bakit naman kaya lukuhin tayo ng ganito? Ah. Kaya kanyang kinuhang pera sa bansa. Ay biro mo, lumalabas na siya ang may-ari na pala, ano talagang confirm ni Boying Rimulya, na siya may-ari ng Holiday Inn Hotel sa Baguio. So ngayon kasosyo niya diyan binenta na raw kay Eric Yap. Gano'n na sila kayaman ha, katindi. Oo. Mantakin mo, no, ordinary employee, tapos samantarang 80-90% ng Pilipino natutulog na sa kalsada, namamatay sa gutom. Oh. Nag-grab item na lang. Oh. Pero dito ng pera, Oh. nagaling sa bansa. Paano magpapatuloy ba itong ganitong klase? Masyadong mabigat eh. Oh. Kailangan talaga bahala ng Diyos magpumatay sa lahat ng korap eh. Hindi siguro siya, ano, pati sila, may usapan pa rin nila, nila Linky Web. Ah. Call mo yung attention na, tinan niyo maiging video. Ah. Hindi si Cabral yun. Oh, talaga halata hindi si Cabral yun. Ipasok mo maigi yung close-up, tapos yan, si Cabral ba yan? Ay. Gumamit pa magnifying glass. Oo. Gumamit kayo magnifying glass para mas simplified. Oo. Hindi siya yan. Ba't nila ginagawa yan sa atin? Hindi na kasi biro, mabigat na masyado. Oo. Tapos durog na yung buto. Hindi na yan, yung material na yan eh. Oo. Material. Pero gusto ko hindi mamamatay mga kontraktor. Kasi nasa kanila ang pera para mabawi. Oo. Pero ang mga Quadcom, mga congressmen, ang isa pa niya nakita ko na corrupt din, yung congressman nila ni Mardy Infante na kaibigan ko, si Harisco sa Aklan. Grabe, grabe din ang project ni Diskaya dyan sa Aklan. Tapos naliligo kayo ng pera, aeroplano, helicopter, Oo. init ng tao, pero mga tao nag-grab. Hindi 30, dugo na lumalabas sa katawan. Oo. Matindi. Tapos, ang dagdag pa pala, yung napansin ko talagang kapansin-pansin, walang dugo yung bangkay lang yung hinulog doon. Walang dugo nang inalsa. Kaya nga, ang taong nahulog ka mo, ganun kalakas ang impact. Ang unang lalabas sa'yo, dugo. Ba't walang dugo? Oo nga, ba't walang dugo? Tapos yung nakaupo, na sinasabi na mismo ng driver niya, siya yun. Nung kinlosap ko, hindi siya. Oo. At saka may isang dashcam pa na dumaan, ibang babae, klaro. Oo. Paano nakuha lang yung kaya? Senior sa'yo? Oo, siya ako na-share sa mga, alam mo naman, daming mga nakikinig sa akin na nagbibigay ng ng mga info eh. Nagbibigay ng video. Worried na yung mga taong yun. Kaya tinatanong niya, paano mo nakunan? May mga tao nagtataan doon, may dashcam sila. Oo. Kaya nga, wala yung CCTV, nakuha naman sa dashcam na Oo. hindi secure yun. So ano pinaglalamayan natin ngayon? Call mo ni Pinky Web, saka mga main media, take a better look now. Because it's not a joke. At iba naman kayo niloloko na. Lokohan na nga lahat eh. So anyway, ito pagkatapos ilalabas ko na ngayon muna ang salamat at ilalabas ko na ngayon ang birthday ni Cara David na kung saan nagwi-wish siya. Okay, sir. Thank you, Superman. Ito po yung birthday ni Cara David na kung saan nag-wish siya. Talagang may sa si Cara David may sa
Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Birthday wish ni Cara David sana raw magkatotoo ayon sa mga netizens. Iisa lang ang hiling ng mga netizen para sa kaarawan ng award-winning journalist na si Cara David ang matupad ang kaniyang matapang na birthday wish. Sa isang Facebook reel, makikita si Cara na masayang nakikipagkulitan sa mga kasama habang kinakantahan siya ng happy birthday. Nang hingan siya ng birthday wish, diretsahan niyang sinabi, "Wish, sana mamati lahat ng kurakot sa Pilipinas." Sabay hipan sa mga kandilang nakasindi sa kaniyang cake na may numerong 52. Agad namang umani ng papuri at suporta mula sa mga netizen ang kaniyang pahayag. Marami ang nagsabing sana raw ay magkatotoo ang hiling ni Cara dahil ito rin ang minimiti ng karamihan para sa mas maayos at mas tapat na bansa. Isang simpleng birthday celebration pero nag-iwan ng makabuluhang mensahe laban sa katiwalian at korupsyon sa lipunan. Okay. Pagkatapos niyan, ipipresenta natin yan, ay nakiusap ako kay, Agus Balita. Gagamitin ko lang ginawa mo, ha? Ito, para sana hindi ka magalit. Gagamitin ko yung ginawa. At para naman sa kabutihan ng ating bansa. Ayan. Hindi po ako nangingimi na magwi-wish sa mga tawagin ang mga tao na corrupt dahil may record naman. Kaya huwag ka mag-alala, Mardy Infante. Hindi naman kita tatawagin na corrupt. Ito po. Tingnan mo. Muling umalingaw sa social media ang birthday wish ni Cara David. Una pala si Enrile. Tapos si Cabral, kung totoo man si Cabral. Tapos si Acop. Naku, sunod-sunod Kasabay ng biglang na kay Acop tsaka kay Cabral. Putok ng isyu sa misteryosong pamamaalam ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral na natagpuang wala ng buhay sa Benguet. Sa gitna ng pagluluksa, muling nagbalikan ang mga lumang haka-haka ng ilang netizens na dati nang inuugnay ang mga naunang pangyayari kay Juan Ponce Enrile at ngayon nadagdag pa sa listahan ang isang dating mataas na opisyal ng DPWH. Dahil dito, umingay ang diskusyon online at ayon sa netizens, dalawa na raw ang itinuturing nilang sunod-sunod na nagkataon matapos ang nasabing wish. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang usapan dahil may isa pang pumanaw. Ayon sa ulat, binawian na rin ng buhay si Romeo Acop, kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo City, matapos dumanas ng medical emergency sa kanyang tahanan. Sa totoo lang, grabing kurap ito si Acop. Wala nga lang desisyon pero grabe, sobrang kurap ito. Kaya nga nanatili siya maging congressman dahil maraming pinamimigay para mananalo. Siya ay 78 taong gulang. Natagpuan umano siyang walang malay sa kanyang silid bandang 10:12 o'clock ng gabi noong December 20, agad isinugod sa ospital, ngunit idiniklarang patay ng 10:36 ng gabi sa kabila ng agarang medikal na interbensyon. Sa Kongreso, nagsilbi si Acop bilang chairperson ng House Committee on Transportation at vice chairperson ng House Quad Committee, kung saan naging aktibo siya sa mga pagdinig na may kaugnayan sa kaayusan, transportasyon, at pananagutan sa pamahalaan. Isa siyang graduate ng Philippine Military Academy, magiting class ng 1970, at nagtapos ng abogasya sa Jose Rizal University noong 1986 na cum laude. Ito pang ibang ibang Quadcom, si Abante, si Robert H. Barbers, si Dan Fernandez, si Caraps Paduano, tsaka si Dong Gonzales. Bago pumasok sa politika, naglingkod siya sa Philippine National Police bilang Chief ng Criminal Investigation Service mula 1994 hanggang 1995, na may ranggong Chief Superintendent sa panahon ng Administrasyong Ramos. Mas tumunog ang pangalan ni Acop matapos itong maging isa sa mga tumayong committee ng 19th Congress na binuong Quadcom na partikular na pinuntirya ang mga Duterte at kanyang mga kaalyado. Nagsimula silang durugin ang Vice President sa usapin ng confidential fund, sumunod ang fake news na kung saan ang pinahiya lang ay ang mga DDS. At kasama pa dyan ang usapin ng drug war, at ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, lahat ng pangyayaring yan nasa picture si Acop. Kung si Acop ay namaalam sa mundong ibabaw, ang iba niyang kasama sa Quadcom ay sa mundo muna ng politika.
Samantala, sari-sari ang naging reaksyon online. Ayon sa komento ni Joy Cruz, "You will be remembered as part of the most corrupt Congress, the 19th Congress." Sabi naman ni Tonton Alcantara, nauna patuloy kay Tatay Digong. "I am certain President Rodrigo Duterte will be returned home to Davao, while all his enemies are either 6 feet under the ground or in jail na." Hirit naman ni Gaily B., member of the most abusive Quad Committee, suppressing the rights of every Filipino admin critic. Dagdag pa niya, kahit 78 taong gulang na umano si Akop ay pinayagan pa rin umano niyang masira ang sariling pangalan. Samantala, isang mahabang pahayag ang ibinahagi ni Kifi Chu kung saan sinabi niyang hindi madadala sa hukay ang perang galing sa masama, at ikinwento ang umano'y pagberate at pananakot sa kanya. Ni Akop sa isang pagdinig sa Kongreso matapos niyang questionin kung paanong ang ilang mambabatas na may sahod na 300,000 piso ay nakakayang magpaaral ng mga anak sa Europa at Estados Unidos. "I forgive you, Congressman Romeo Akop, for that day when you berated and intimidated me in a Congress hearing because I posted how irregular it is that congressmen who only earn a 300,000 pesos sweldo can afford to send their children to school in Europe and the US. I forgive you for making me appear as a fake news spreader when I know you know what I meant. I forgive you for trying to ruin my credibility when you know that it was my right as a taxpayer to question congressmen. I forgive you for your part in trying to dress us down and discredit us, for the sake of those who benefited from ruining our reputation. History has a way of vindicating people, or revealing them for who they really are. May you be remembered more kindly than you have been to me and many others who question this government. And may God have mercy on your soul, more than you showed us on that day." Sa gitna nito, muling umigting ang usapin sa pagkamatay ni Yusek Cabral matapos magpahayag ng pagdududa si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chair Greco Belgica. Ayon sa kanya, hindi sapat ang mga paunang pahayag upang agad tanggapin ang nangyari. Aniya, mahirap paniwalaang namatay si Yusek Cabral kung hindi makikita ang katawan at mukha nito, at iginiit niyang kinakailangan ang malinaw na ebidensya gaya ng CCTV footage at opisyal na autopsy report bago makumbinsi ang publiko. Para kay Belgica, mas malalim umano ang konteksto ng kaso dahil si Cabral ay itinuturing na key figure sa mga investigasyon kaugnay ng flood control at budget insertion anomalies sa DPWH, at iginiit niyang maraming nasa kapangyarihan ang posibleng madawit. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment or reaction ng well-known influencer na It's Your Tito Hai. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Pag-uusapan natin ngayon si DPWH former Yusek Cathy Cabral. Lilinawin natin ngayon yung usapin na ito kasi marahil ang iba sa atin hindi naiintindihan kung ano talaga ang nilalaman ng konteksto nito. Base kasi doon sa initial autopsy ni Cathy Cabral, namatay naman kasi talaga siya dahil sa blunt force trauma. Ano ibig sabihin nun? Malakas yung impact or consistent yung pagkakahulog niya doon sa mismong bangin. Wala siyang gunshot wounds, and also wala siyang sugat na palatandaan talaga na nag-struggle siya. Walang skin cells sa ilalim ng mga kuko niya. At mismo doon sa CCTV, mag-isa lang talaga siyang pumasok at lumabas din sa hotel na pinanggalingan niya doon sa Baguio. Sa legal perspective ho, ang ibig sabihin ng autopsy findings ay medical evidence. Ibig sabihin, hindi pa siya final ruling kung krimen ba talaga o hindi naman. Sir, may tanong kami, bakit hindi pa kailangan isarado yung usapin na ito? Wala naman na yung mismong suspect. Hindi kasi ibig sabihin wala namang senyales ng foul play. Hindi rin kasi ibig sabihin na sarado na yung kaso. Sa criminal investigation, may pwedeng tignan na 3 anggulo. It's either aksidente ba siya, suicide ba siya, o homicide ba siya? Hanggat hindi tapos ang forensic analysis, digital forensics, at circumstantial evidences. Ibig sabihin, bukas pa ang lahat ng posibilidad. Sa Rules on Criminal Procedure, meron kasing tinatawag na ang investigasyon ay hindi lang po para sa mga physical injury. Kasama rin kasi dito yung behavior before death, yung motive, and also lastly,
opportunity. Sir, bakit naman importante siya sa investigasyon? Si Cathy Cabral po kasi, hindi naman kasi siya basta official lang or public official. Siya kasi ang gatekeeper ng budget ng programming ng mismong DPWH. Meaning to say, siya yung nagpapasya kung ano yung mga proyekto na magkakaroon ng pondo. Ayon sa mga affidavits at sa mga Senate testimonies, meron siyang control sa NEP insertions. Meron ding sinasabi na mga allocable systems. May mga proyekto din na mga ghost project pero may pondo din. Sir, bakit naman mahalaga yung mga cellphone niya at yung mga dokumento? Isa sa mga pinaka-critical dito yung cellphone ni Cabral, laptop and also yung mga dokumento niya. Kaya dito pumapasok yung NBI at meron silang search warrant. Sir, bakit naman? Dahil sa batas po natin, ang digital evidence ang magpapatunay na sino ang mga kausap niya, ano yung mga dokumento na hawak niya, sino ang may mga interes sa mga pananahimik niya. Admissible ang mga messages, logs at files kung maayos ang chain of custody. Sir, ano naman ibig sabihin na yung driver niya ay persons of interest? Hindi naman po kasi ibig sabihin na akusado yung driver. Yung mga legal difference or yung mga pinagkakaiba nito, kapag sinabing persons of interest, meron siyang mahalagang info. Kapag sinabi namang suspect, may probable cause. Kapag sinabing accused o akusado, meron ng kaso. So ngayon, 36 hours in-examine itong driver na to. Legal siya para alamin kung meron bang mga inconsistencies na tinatawag. Ito ang dapat tandaan ng lahat. Kapag ang isang tao ay key witness para sa korupsyon, kapag hawak niya ang listahan at mga proyekto, at also bigla nga siyang namatay, hindi dapat tayo agad ang nagdedesisyon. Dapat mas lalong mag-ingat ang investigasyon. Ang purpose naman ng video na ito ay hindi naman para manghusga. Hindi rin para gumawa tayo ng mga kwento-kwento o mga speculations. Ang purpose lang naman itong video na ito ay para mas luminaw sa atin kung ano ba yung ibig sabihin. Sa bansang maraming iskandalo, ang pinakadelikado ay hindi yung magtanong, kundi ang pagtigil natin sa palaging pagtatanong. Peace out. Sa mata ng karaniwang mamamayan, hindi na basta chismis ang ganitong sunod-sunod na pangyayari kundi refleksyon ng matagal ng galit sa sistemang nababalot ng korupsyon at pang-aabuso. Kapag ang mga taong nagtatanong ay tinatakot, binabastos, o pinatatahimik, lalo lamang lumalakas ang panawagan para sa tunay na pananagutan. Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw ang mensahe na walang dapat sagrado pagdating sa paglilinis ng gobyerno. Ang taong bayan ay hindi tanga, at hindi rin basta nagpapadala sa opisyal na pahayag kung kulang sa ebidensya. Hustisya, hindi palabas, ang hinihingi ng bayan. Okay, salamat kay Agus Balita. At magaling din yun yung analyze there. Magaling yun. Siguro abogado, kung hindi abogado, siya ay pulis. So sabi niya, masaya ka na, Kara? Sigurado ko masaya si Kara David dito. Alam mo, sa tayo mga tao na mga walang pera, aminin ko man sa hindi, ang totoo ay nagwiwis tayo mamamatay yung mga mang-api na kawatan na maraming pera. Ayoko sabihin na hindi ako ginagawa yan. Without also, hindi rin natin sinaalala kung baka tayo may mamatay din. Pero at least what is important here is, hindi ko ipagkikimi. Nagwiwis, pinagpipray ko po sila mamamatay gabi-gabi. Ganun po yun. Malaman nyo na kung ano. Ako mamaya magsisimbang gabi ako. Kasama yun sa prayer ko. Na lahat ng mga korap. Kung kay Kara David, ang kanya ay wish lang, sa akin prayer. That all corrupt men and women in the Philippines should die by the power of God. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Yan, lagi kong pinagdadarasal yan. At lagi kong madiin ko talaga yan, ini-imagine ko yan pag kumakanta ng papuri sa Diyos.
tapos yung pag mag-pray na ng Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, as we forgive those who sin against us. And, and, uh, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Yan po. Yan lamang ang aming power. Yan lamang ang aming magagawa ng mga tao na walang pera. At least we are still happy that we do not have any obligation. Wala kaming warrant of arrest. Wala kaming pag-isipin na baka magkaroon kami ng kaso. But then the only thing that we are thinking of every day is, may makakain ba kami? Yun lamang po ang aming problema. At least alam ko naman na Melik, no? Desenya Cacho, isinishare ko po sa inyo, sa inyong lahat, pati kay Mardi Infante, na sa may Angel Ladula Dulya, sinishare ko sa inyo, huwag po kayong mag-alala kahit wala kayong pera pambili ng pagkain. Let me share it to you. Basta may tubig lamang kayo mainom, kahit buong taon ay hindi kayo mamamatay. Tubig na lamang inumin nyo. At least, mabilis, maraming ka mabilhan o mahingian ng tubig. Kahit sa gripo ng nawasa, okay na yan. Tubig, that is the most important that will give you life. Kasi nasubukan ko na po yan. Nag-fast po ako ng 45 days. 45 days, walang kain-kain. Ang tinitake ko lang ay tubig. Kuminsan kape. Kuminsan sabaw ng nagawa ko po yan in 45 days na wala malang nangyari sa akin. At ang magical doon ay sa 45 days na fasting ko, yung nawala po yung aking tinatawag na gallstone at saka kidney stone. Kaya huwag kayo mag-alala kung wala kayong makain, basta may tubig lang kayo mainom. Tayo mga mahirap ay wala tayong magagarang kutsi. Kaya ng bugote o kaya mga Ferrari. Wala tayo niyan. Pero meron tayong kaisipan, meron tayong puso, at meron tayong pagkakataon na makapagdasal. That's the best way. So, sa 45 days po, dati, bago ako mag-fast, ay meron akong tinatawag na laboratory examination. Sa laboratory examination ko, lumabas po ang dami ng aking kidney stone, dami rin aking gallstone. After that 45 days na fasting, I'm proud to tell the whole world na nawala lahat. And one of the how can I call is the most unforgettable thing that happened to me nang nagpapast ako. Yung 13 days, pang 13th na araw ko na fasting ko, ay mahirap man sabihin, no? Be prepared, hindi ko intention, ha? May mga lumabas sa aking puwit na panay, itim, sobrang itim, dami. Akalain mo wala akong kinakain sa loob ng 13 days, wala akong laman ng tiyan ko. But yet, bakit ang daming lumabas sa puwit ko? Lahat puro itim. Yun po ang aking experience. Ang experience niyo po sa hindi pagkain, unang first day, 2 days, 3 days, up to the 5th day, naghanap ka na makain. Ang urge mo, gusto mong kumain. Ang feeling mo, gutom ka. But then, kung makasurvive ka niyan, 6th day, 7th day, tubig ka lang ng tubig. That's the best way. Na ngayon, kung bakit ko ginawa yun, may basihan po ako. Na-research ko po sa internet. Yung tinatawag na autophagy. Ang autophagy po ay isang science na ang translation niya sa Tagalog ay yung katawan mo ay kakainin niya ang katawan mo. So with that, ang unang mangyari,
kakainin niya muna ang lahat ng carbohydrate sa loob ng katawan mo. Pag maubos ng carbohydrate sa loob ng katawan mo, papayat ka ng natural na natural. Paunti-unti pumapayat ka. Pag maubos na yung carbohydrates, ang kasunod na kakainin ng katawan mo ay yung lahat ng fats. Kakainin lahat ng fats. After 3 days, maubos na ang fats, kakainin niya ngayon ang kasunod yung bacteria sa katawan mo. Kakainin lahat ng bacteria. Katawan mo kumakain ng bacteria. Pag maubos na po ang bacteria, ang kasunod na kakainin niya ay yung virus. So, ibig sabihin, this is the only cure sa lahat ng may tinatawag na HIV. O sige, kung may HIV ka, kung may AIDS ka, ito pinaka-the best mo gagawin. So, pagkatapos maubos yung virus, ang sunod na kakainin ay yung cancer cells. So, ibig sabihin, kung may cancer ka, this is the best solution at kakainin ng cancer cells. Now, in support of this, actually, yan ang dahilan kung bakit ko ginawa ito. Napanood ko po yung French American na kausap. Mag-subscribe po kayo kay Dr. Eric Berg, kay Dr. Grace Rojo, yung mga doktor na nag-advocate ng tinatawag na no-carb diet. At nagsalita yung French American. He had that 6 months to live. He was given 6 months to live by his doctors, many doctors. So, that was in 2016. So, wala siya magawa, nag-research siya sa computer. And he came across with the news about this Japanese doctor, si Dr. Oshimori. Si Dr. Oshimori ay binigyan ng award ng Nobel Prize. At ang award niya ay dahil sa na-discover niyang autophagy. Autophagy. Tinatype ko lang. Gusto ko lang makuha yung eksaktong pangalan ng doktor. Si Dr. Yoshinori Osumi. Pinanganak siya noong February 9, 1945 sa Fukuoka, Japan. Educated siya sa University of Tokyo. Bachelor of Science. So in 1967, nag-Doctor of Science siya in 1974. She worked at Rockefeller University as a postdoctoral fellow before returning to Japan, currently associated with the Tokyo Institute of Technology. Siya po nakadiscover ng autophagy. Tapos ang theory niya, kapag nakain na, ang lahat ng katawan mo ay magagaling. So in the case of that French American who had that cancer, ang cancer niya cancer of colon cancer. So ang nangyari, yung 6 months na binibigay sa kanya ng mga kaibigan niya, doktor, I listened to him. That was in 2022. So 6 years later, buhay pa rin siya. At maganda pagkakwento niya. Ang katawan niya, makita mo, payat na siya. Mini-maintain yung katawan niya, payat na. And the only way to maintain na payat siya ay kailangan hindi na siya kakain ngayon ng mga carbs. So yan po. Sinishare ko lang po sa inyo ito. So sinishare ko sa inyo kasi wala kayong makakain dahil hindi naman kayo kurap. So but you can still drink water. Water is the most important thing in our life. And I have read also those stories about people who have lived for more than a year without even eating. Basta inom lang sila, inom ng tubig. So, okay? So, sinishare ko yan. At sana, pagsamahan niyo ako sa aking dasal na ang lahat ng mga kurap sa Pilipinas ay mamamatay. Yun na lamang po ang paraan natin. Kahit hindi na natin mabawi ang pera, basta mamamatay na lang sila lahat. So, yun na lang. Okay? So, Ara Sausa, stage death. O tama, stage death yung tawag ko kay Cabral. TY Tigas, ulol, ikaw ang gago. Tawag sa akin gago. 1 second, I second the motion. Okay. Help po, Lolo Bukal. Lolo Bukal ang tawag sa akin. Amen as to your prayer, Doc. Joel Siaton.
Oy, si Joel Chaton, Chaton, Negros Oriental ba yun? Mayor Diaz, naging congressman nata ngayon. Si Milk, Amen, praise God, we don't rejoice the misery of others. Desen Nyakak, mamatay pa rin naman sir eh. Pare-pare naman tayo mamatay, mauna lang yung mga korap. Kahit sino sana sama na tao, hindi dapat magsalita. That is only your own opinion na hindi dapat magsalita. But to my opinion, it is the best opinion, that the best birthday wish ever. Sa akin naman, prayer ko ay mamamatay na lahat ng korap. Angelo Dadulya, ito yung nangyari kay Cabral. Dito makikita ang kabutihan ng mga DDS. Sabi nila, need nila ng CCTV para maniwala sila kung hindi naman sila gunggong. May CCTV ba sa Cannon Road? Kaya nga doon nila tinira sa Cannon Road, walang CCTV para hindi makita yung kanilang diskarte. But then, luck came from God. And God willed it to happen that a driver who had that dashcam in his car was the one who was passing by. And that dashcam captured a woman, not the face of Cathy Cabral. So, Monit Mateo, masaya ka na, Kara? Masaya, siyempre. Rodi Rabi, Dr. Kausing, ang susunod kay Congressman Acop at Yusik Catherine ay si Pastor Abante alias Pastor Boy Dila at si Buying Rimulya at dating Congressman Paduano. Jose Lopez, good evening. Engineer Todo, karma na sila. Love TV Patrol, masaya ka na, Kara? And Andrea Guico, watching from Singapore. Okay. Mayap Abengi, sa mga kabalen ko. Naimbag Rabim sa mga kabsat ko. Masanto si Labi sa mga kamag-anak ko sa Pangasinan at iba pang nangapagkataga Pangasinan. Miss Daisy, Boying, no doubt she's almost there. Aldine Soliano, mag-ingat ka, attorney. God bless. Opo, mag-ingat po tayo kahit sa pagkain para hindi tayo kakainin ng mga heart attack o kanuman. Si Angelo Dadulya, yung 6 na yan, matatanggal na yan, may ambag sa public servant. Yung mga blind supporter na DDS habang tumatagal, patigas ng patigas sa muka, nagmamana na sila ng kadibo. Ay wala po, pasensya ka na, kwento mo lang yan po ng mga anti-Duterte. Yun lang naman problema nyo kay Duterte. Pero ang policy niya ay andun pa rin. The problem with you guys is you are thinking that the 30s are bad and you are thinking also at the same time that the pink lawans are good. And yet, tingnan niyo si Risa Hontiveros. Bakit siya meron siyang 3 billion na insertion? Bakit siya ay hindi niya tinitira si BBM? Until now, I have yet to hear Risa Hontiveros hitting BBM despite the fact na malay-maleta na yung pera binibigay. Wala lang sa kanya. Ilang tawag ko sa kanya, wala siyang he has no competence to become the president of the Philippines. Talagang wala, malamya yan. Tsaka wala siyang utak, mahina ang utak niya. Arasaw sa masipagsisi na sila at magbago na ang isipan habang may hininga pa. So kaya nga, delikado rin itong ginagawa ni Risa. Kasi hindi siya tumitira sa mga hindi niya mga corrupt na ang korupsyon ni BBM. Si Edwina Ban, wala na Tatay Digong nyo. Kahit na wala na, walang problema yan. IGJA, si Acop, ang ulo ng Mergis Piatos at confidential funds na issue na yan. Naturingang, siyempre ganun po talaga ang niluloko lang kayo ng mga mapinklawan. At saka ni Romualdez. Yung Mergis Piatos, ganun talaga ang style nila noong lanong araw pa yan, sa panahon pa ni Marcos, senior. Ganun na po ang pag-liquidate ng confidential fund. Hindi ka magbibigay ng totoong pangalan. So, ibig sabihin, mga bobo kayo, niluloko pala kayo. PM, where there's money, there's greed. Where there's power, there's corruption. Hi po, Dr. Toto, praying for your safety always. Salamat po. Kim Changful, Oto, rest in peace. Kung ako, Pisalotyo, expect the bubud. Bubo. Siya ang kawatan eh. Bakit mo tatawagin bubud di shit?
Ang mali sa inyo kaya feeling nyo kayo lang magaling eh. Ah! JJ ka na sana si Abanti, si Boying Rimulya, Romales at BBM ang sumunod. Si Ara Sausa. Alam mo, ang problema dito ng mga pagaw biker, Dr. Toto, dapat yung Soko pinicturan. Wala, hindi pinicturan eh. So, ang problema dito, dali lang problema na yan. Beatrice Venezuela, hi, my attorney, karma is real. Ezekiel Pakudan, Mr. Clean and time. Mr. Clean ang tawag sa akin. Okay lang yan. Mga dapil experto, kinarma ng mga quadcom. Sa Taddy Bird. Ang sunod yan, sino ba? So, with this, I'm just wishing, not wishing, but praying that all corrupt men must die. Pa-shout out, Bosoto, sa aking tatay na si Gary Bautista. Gary Greco Bautista. Magandang gabi po sa inyo. Aming katoto, kunin na rin sila ni Lord. Death departing eternally, abandoning everything, going either hell. Ron Roberto Go, we are not the right to judge, but sa sobrang sama ng tao na kapag sabi ka ng di maganda, bahala na sabihin mo di maganda, ng mga corrupt na yan, dapat mamamatay. So I thank the Lord for killing Akop, tsaka si Enrile. Pero buhay pa ito si Cabral. Angel Laptan, hi attorney, good morning. Cassandra Daisy, nabawasan na kayo mga corrupt. Greco Bautista, shoutout po Dostoto sa tatay ko si Gary. Gary Bautista. Cassandra Daisy, Antipolo na district ni Akop na ayaw magtinda ng birthday cake kay Digong. Tapos Ron Roberto, maraming expose at scandal ang 2026 revelation ng mga pangyari ngayon gobyerno. Sila ang gaba, di bosaba, nagsaba, nagyod. Maayong gabi sa tanang mga Bisaya. Armo Bautista, ngayon ko na naintindihan ang feeling ng taong bayan 100 years ago. How did they kill the king and queen? So ngayon ang aking masasabi lamang, isi-share ko lang sa napanood ko po. Ang pinaka-most the oldest na mga tao sa Pilipinas at sa kabuong mundo, mga Bisaya. Yung pala mga Bisaya, diyan ang galing sa Sriwijaya Empire. Vijaya na ibang spelling, Bijaya. So tapos yung mga northern naman, yung mga Ilocano, Pangasinan, tapos mga Panggala-Toklat, nanggaling pala sila doon sa mga Austronesia na mga tao doon na una sa Taiwan. Kaya medyo na gano'n nagkaiba-ibang salita. Pero in the totality of everything na nag-join sila, lalo nagmi-meet sa Manila. Ang pag tinignan mo kasi, ang dami sa salitang pamilang, pare-pareho tayo ng Indonesia. So sa Indonesia tayo lahat nang galing. Malaysia. So bakit? Ito lang ang pinakahuli, pinakamatagal mawala na salita ay yung pamilang. 1, 2, sa Bisaya, 1, 2, 3, or sa Ilonggo 3, 4, 5, 6, kung sa Cebuano 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, 10. Kung sa Tagalog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ganun din, no? Iba lang yung mga conjugation na tinatawag. Pagtapos, puntahan mo sa mga salitang Maranao at Maguindanao na mga Muslim brothers natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 20, ibig sabihin 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 90, magatos. Sinishare ko lang sa inyo ito sa aking vlog. Kasabay ng mga sigwi-sigwi natin para i-share ko lang yung para makita natin ang unity ng ating mga tribu. Kahit saan tribu ka, salamat. It came from Indonesia.
Oh, salamat. Salamat gatang. Nagkaiba lang pagdating sa Malaysia. Salamat gatang. O sa Tagalog, maraming salamat. Salamat ng marami. Sa mga Ilonggo, damo nga salamat. Kung sa Cebuano, daghang salamat. Oh, ibig sabihin, pare-pareho ang pinanggalingan natin. Kasi sa lahat ng lingwahe po sa buong mundo, pinaka-last na mawala na mga lingwahe ay yung salitang pamilang, salitang mga araw-araw ginagamit. Tapos yung iba nating mga lingwahe ay na-adapt natin sa mga Chinese, na-adapt natin sa kasi lumabas po ay 50% po pala 50% naman lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas, 50% ay may DNA tayo lahat ng China. Yan naman na to, nag-connect ngayon ang Indonesian tribes at saka Chinese tribes. So, kasi malapit na naman ang China sa atin. So, nagaganon ang ating mga lahi. Sa akin, Kausig apelido ko. I just don't know. Pero yung kwento sa amin, galing ang aking apelido ng Kausing sa isang tripulante ni Limahong na Kausing. Not necessarily Kausing, ko Chingwa o whatever. Tapos, nag-asawa ng Ilongga sa Panay Island. So, ganun po ang pinagmulan ng tatay ko. No? Pero yung aking ibang grupo ng linya ko, Centeno, ay nanggaling sa Pangasinan. So, yan po. Tapos may iba din akong dugo nanggaling sa Ilocos. Kaya kumbaga, halo-halo na ako. Produkto ko ng halo-halo. Kaya nais ko lang, kwento ko lang ito sa aking vlog para namang maisabit ko rin para magkaroon tayo ng understanding. Ang sa akin lang understanding is dapat mawala na po ang nakawan sa mundo. Kaya sabi na sa kanta, mawala daw ang galit sa mundo. Sa akin naman, mawala ang nakaw sa mundo. Yan ang pag-idadasal ko mamaya. Sabi ni Benan Clubag, tama po kay sir. Dapat mawala mga kurap at tulong ng ating dasal. Idasal mo, tulungan mo lang ako. Tulungan nyo lang ako na magdasal tayo na mamamatay na yung mga kurap. Cassandra Daisy, dedicated sa lahat na mahirap na Pilipino na babawasan tayo na mga magnanakaw. O di ba kaya parang ang pangit naman sinasabi ng asin sa tayong mga Pilipino raw may ugaling magnanakaw mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Alam ko yan. Ito kaya totoo. Totoo yan kasi kapitbahay mismo ni Silabi kung sino magnanakaw eh. Hindi ko na sabihin kung saan. Ay nako. Romualdez Tambe, itong mga tao talaga ito, ever since the world began, talagang mga magnanakaw na sila. So hanggang dyan lamang po at maraming salamat. At sino kaya ang susunod kay Akop sa Quadcom? O yan, magandang gabi po at maghanda na tayo magsimba tayo, simbang gabi.